sa'yo sa simanang mag-isama sa anak at sa Espiritu Santo, isang Diyos na todo, wakas sa tunay. Pupulis na tunay sa'yo sa simanang nagpupunay sa'yo sa simanang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo, na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ng Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, ang Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasama ka namin, pinahuli ka namin, salamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Jesucristo, bugtong na anak, Korderong Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw na mangang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloobong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutok, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinatanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpakatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dakila ang amang mahal, Anak Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. At mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, good afternoon po. Araw po ng linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang hapon.
Maganda po ba ang hapon? Amen. Parang hindi. Yan. Papagandahin po natin sa ating pagninilay sa salita ng Diyos at mamaya sa pagtanggap ng kanyang katawan sa banal na Eucharistia. Nagpapasalamat tayo sa Diyos unang-una sa lahat dahil tinipon niya pa rin tayo kahit na nag-uulan kanina pa. Hindi talaga mapipigilan ang ating pananampalataya ng kahit anumang mga balakid. Ang una ko pong gustong ibahagi sa ating lahat bilang isang paalala at hamon sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin si Jesus Nazareno. Hinahayo ang kanyang mga alagad. Binyagan niyo ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabihin niyo sa lahat ng tao ang aking mga mensahe. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ano pong hamon sa atin? Ano pong ipinapaalala sa atin? Unang-una sa lahat po, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay may misyon. May misyon na ibahagi ang buhay ng Diyos sa ating mga kapwa. Pakisabi sa katabi, may misyon ka. Ayan po, alalahanin po natin iyon. May misyon po tayo na ipalaganap ang buhay, mensahe, at lalo na ang pagmamahal ng Panginoon sa ating mundo, sa ating mga kapwa. At katulad ng ating mga misyon, lalo na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, alam po natin na mayroon at mayroong mga pagsubok at balakid. Naalala ko po, isang araw po, may tinatawag po kami dito sa Quiapong Dalaw Nazareno. Alam po ba ninyo iyon? Iniimbitahan po yung imahe ng Jesus Nazareno ng ibang mga lugar, ng ibang mga parokya para manatili sa kanila, para sila ay makapagdasal at makapagmisa kasama ang Jesus Nazareno. Isang araw po, ang alam ko pong oras ng misa ko sa Quezon City ay 12:00. Tumatawag po sa akin yung paring naka-assign doon sa Quezon City. Sabi niya, Father, 11 po yung misa ninyo, nasaan na po kayo? Nagulat po ako, 10:30, nagmamadali po ako, umalis kami. Nung kami ay nagbabiyahe na, ang aming lugar pong pupuntahan ay tinatawag na Bureau of Fire Protection. Sa Quezon City po pala, 2 yung Bureau of Fire Protection. At yung pupuntahan namin nung una, ay yung maling Bureau of Fire and Protection. Sabi ko sa sarili ko, parang ayaw ata akong patuloyin sa pupuntahan ko. Una, mali yung oras na naibigay sa akin. Ikalawa, maling lugar yung aming mapupuntahan. Gusto ba talaga ng Diyos na puntahan namin itong mga lugar na ito? Nagdududa na ako, nagtatanong ako sa aking sarili dahil malilate na rin kami. Parang ang hirap-hirap naman. Pero nagpatuloy pa rin po kami. Nakapunta kami sa tamang Bureau of Fire Protection at nakapagmisa kami bagamat kakaunting panahon na late kami. Pero naibahagi pa rin namin ang mensahe ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mensahe ng pagmamahal at paglilingkod niya sa lahat ng tao na kanyang pinupuntahan. Ano pong mahalagang natutunan ko po sa tagpong iyon? Yung isa pong mahalagang natutunan ko sa tagpong iyon, kapag tayo ay magmimisyon, kapag tayo ay gumagawa ng nais ng Diyos, marami talagang ipapadala ang masama na mga balakid sa ating daraanan. Maglalagay pa siya ng mga pagdududa sa ating isip, pag-aalinlangan sa ating mga kalooban, para manghina yung ating loob sa pagpapatuloy ng ating misyon. Ano pong paanyaya sa mga panahon na ganoon? Kumapit ng buong pagtitiwala sa Diyos. Humingi ng lakas at liwanag sa Diyos sa kabila ng mga kaguluhan at mga pag-aalinlangan upang ang Diyos tunay na bigyan ng liwanag yung ating misyon at tunay tayong bigyan ng lakas para magampanan ang ating misyon dito sa mundong ito. Ayaw po ng masama na magpalaganap tayo ng mabuting balita, kaya lahat-lahat ay gagawin niya para tayo ay mapigilan. Huwag sana tayong magpapigil sa mga kakaunting pagkilos ng masama sa ating mga buhay para lamang maibahagi
ang salita ng Diyos. Una pong magandang paalala, meron po talagang mga balakid sa ating mga daraanan. Nawa, wag po tayong magpadala sa mga balakid na iyon. Bagkus tayo ay maging matatag na sundin ang nais ng Diyos, ang misyon ng Diyos para sa atin, ang ibahagi ang kanyang buhay sa lahat ng taong ating makakasalamuha. Hindi ho ba totoo naman kapag nangangako tayong magiging mabuti na, maging mapagpasensya na, tsaka dumarating yung mga masasakit sa ulong tao sa ating mga buhay? Di ho ba? Tama naman ho. Sasabihin natin, magbabago na ako, magpapakabait na ako, tapos magpapakita yung nakakainis na tao sa inyong buhay. Talagang susubukin tayo para hindi matuloy ang ating pagnanais, pagsusumikap sa pagbabago. Ang patuloy na paanyaya, pagsumikapan na maging matapat sa kabutihang ninanais ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ikalawa pong mahalagang paalala sa atin, ngayon po ipinapaalala sa atin na ating misyon na ibahagi ang buhay ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayong linggo po, tinatawag po natin itong linggo ng Holy Trinity. Sa Tagalog, Banal na Santatlo. Tanong ko lang po sa inyo, ilan po ang ating Diyos? Isa. Ilan ang persona ng Diyos? 3 persona, iisang Diyos. Maganda pong maging maliwanag sa atin iyon na meron tayong iisang Diyos na may 3 persona. Kung lubos nating titingnan at iintindihin, mahirap po talaga. Dahil sinasabi ng ating pananampalataya, ang banal na Santatlo ay isang misteryo na mahirap talagang maintindihan ng ating limitadong mga isipan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin tunay na mararanasan yung ating Panginoong iisa na may 3 persona. Kaya dito ko po gustong dalhin yung aking pagninilay. Meron tayong iisang Diyos na may 3 persona. Iisang Diyos na lubos na nagmamahal, wagas yung pagmamahal sa ating lahat. At ipinapakita ito sa iba't ibang muka. Una po, sa mukha ng Diyos Ama. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paglikha at pangangalaga sa bawat isa sa atin. Ang Diyos Ama po, nilikha tayong lahat at pinapangalagaan, ninanais yung mabuti para sa ating lahat. Katulad ng isang magulang na tunay na nag-aalala at nagmamahal sa kanyang mga anak, ganoon po yung Diyos Ama sa atin. Kaya lahat-lahat po, ibibigay ng Diyos Ama lahat ng ating pangangailangan para lamang tayo ay magkaroon ng mabuting buhay. Yun po ang Diyos Ama. Lumilikha at patuloy na nangangalaga. Patuloy ang kanyang pagmamahal sa ganoong paraan na kahit may balakid sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, dahil sa ating mga pagtalikod at pagsuway, patuloy siyang nagpapatawad at nagpapadala ng mga tao upang tayo ay matawag pabalik sa Kanya. Kaya naman ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak, ang ikalawang persona ng iisang Diyos, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At ano po yung mukha ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus Nazareno? Mukha ng pagmamahal na nagtutubos sa ating mga pagkakasala. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, tinatanggap niya ang parusang dapat tayo ang tumanggap para maranasan natin yung kabutihan at kaginhawaan ng buhay na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Nag-aalay siya ng kanyang buhay para gumanda ang ating mga buhay. Ganoon po patuloy na ipinapakita ni Jesus Nazareno yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya naman patuloy niyang ibinibigay yung kanyang katawan sa Eucharistia. Patuloy na ibinibigay yung kanyang pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal upang patuloy tayong tulungan para tayo ay manatili sa kanyang pagmamahal sa habang panahon. At matapos po na umalis ang ating pong Jesus Nazareno dito sa mundong ito, ipinadala niya ang ikatlong persona ng ating iisang Diyos,
ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. At ano naman pong ginagawa ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo po ay nananahan sa ating mga buhay upang tayo ay patuloy na bigyan ng inspirasyon at upang tayo ay magabayan kung ano ba ang katotohanan, ang tama sa ating mga buhay. Patuloy po tayong sinasamahan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng mabuti at magandang buhay. Tayo po ay tahanan ng Espiritu Santo. Sabi ni San Pablo, we are temples of the Holy Spirit. Tahanan tayo ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng lakas para matawag ang Diyos, para makalapit sa Diyos, at para maging katulad ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Iisang Diyos, iba't ibang pagpaparanas ng kanyang pagmamahal. Dahil mayroon pong pangarap ang Diyos para sa ating lahat. Ano po yung pangarap ng Diyos para sa ating lahat? Ang pinakapangarap po ng Diyos para sa ating lahat ay makasama tayo magpasawalang hanggan. Kaya sa simula pa lang ng ating buhay, hanggang sa dulo ng ating buhay, kasama na natin ang banal na Santatlo. Nung panahon na tayo'y binyagan, tayo ay kinukrusan sa ating noo. Hanggang sa dulo ng ating buhay, sa gitna, sa bawat tagpo sa ating pagdarasal, palagi nating tinatawag ang banal na Santatlo na samahan at pabanalin tayo upang tayo tunay nating makamit ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat, na makasama siya magpasawalang hanggan. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nating danasin, hayaan nating mahalin pa tayo ng ating Panginoon. Huwag nawang maging balakid yung ating pagkamasuwayin, yung ating pagpili sa masama, upang hindi makarating talaga yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung tatandaan natin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy pong nakaabang na dumating ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat, para tayo ay samahan at panibaguhin upang marating natin ang maganda at mabuting buhay na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, mahalagang matanggap natin ito. Mahalagang maging malinaw kung paano natin nararanasan ang pagmamahal ng Diyos upang sa ganitong paraan din natin maipaparanas ang kanyang buhay sa ating mga kapwa. Dahil ang misyon natin, iparanas ang pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Pagmamahal ng Diyos na patuloy na nangangalaga, patuloy na nagsasakripisyo, at patuloy na sumasama para tayong lahat magkaroon ng maganda at mabuting buhay. Dito pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at upang maging ligtas tayo sa ating mga buhay. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin,
Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga duka at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sapagkat Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan, ay siya rin namang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit iyong na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ng langit, alam kong naroon ka. Ako may mapalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Sa sinapupunan pa lamang ng aking ina, ako'y iyong nakita na dahil ikaw ang may likha. Haba ng aking buhay, patid mo tatagal. Kahangahangang dapat kang itanghal. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin,
di ko maabot, karunungan mong angkin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong mga paalala sa atin para sa araw na ito, unang-una sa lahat, tayo pong lahat ay may misyon na ibahagi ang buhay ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pag-ibig niya, ang atin nawang patuloy na may ibahagi sa kabila ng mga balakid na dumarating sa ating mga buhay. Patuloy tayong maging tapat at nakikiharap sa Kanya upang patuloy natin siyang maibahagi sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.